Pinakinggan ni Teresa at mga pulis ang recordings at doon nila nalaman na si Clemmy at Doña Vivian ang may kagagawa ng lahat. Mabibigyan na ng hustisya si Doña Lara, sambit ni Teresa sa sarili. "Ma'am, hahanapin namin sila," sambit ng isang pulis. "Oo, gawin niyo ang lahat nang mahanap sila para makulong na ang mga impakta," sagot ni Teresa. Dali-dali bumalik si Teresa sa hospital at nadatna niya si Clemmy at si Doña Vivian. "Wow! Ang kakapal ng mukha niyo! Mas makapal pa sa semento na magpakita kayo dito!" Galit na saad ni Teresa. "Hoy, hampas lupa! Wala kang pakialam kung andito kami dahil kaibigan ko ang dinadalaw namin," sagot ni Doña Vivian. Bumulong si Teresa sa mga guard na tumawag ng pulis at agad naman ito umalis para papuntahin ang mga pulis sa hospital at mahuli na ang mga impakta. "Clemmy, Doña Vivian, alam niyo ba kung anong tinanim niyo ay siya rin aanihin niyo?" Maya-maya pa dumating ang mga pulis para hulihin ang mga impakta. Pinusasa naman si Clemmy at ganun din si Doña Vivian. "Ano to, Mami? Bakit hinuhuli tayo ng pulis?" Umiiyak si Clemmy habang lumalakad. "May oras ka rin, hampas lupa," sigaw ni Doña Vivian kay Teresa. "Oh, ginawa niyo yan, kaya pagbayaran niyo. Don't worry, bibisitahin ko kayo sa kulungan," sabay ngiti ni Teresa sa kanila. Samantala, si Marco nakatulala lang. Kita naman sa mga mata ni Marco na sobrang nag-aalala ito sa ina, kaya nilapitan ito ni Teresa at hinagod ang likod nito. "Marco, magpahinga ka muna, uwi muna tayo." Tumangulan si Marco at umalis na sila. Binili naman ni Teresa sa mga tauhan nito na bantayan mabuti ang ginang at lahat na papasok sa loob ng ICU. Dumating sila sa bahay ni Teresa. Tumawag si Elliot kay Marco. "Kamusta na si Tita Lara?" "Ngayon wala pang magandang balita," sagot ni Marco. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa nangyari at handang tumulong si Elliot. "Salamat bro," tanging sagot lang ni Marco. Samantala, tumawag naman si Maricel kay Teresa na gustong makipagkita ni Elliot sa kanya. Hinanda naman ni Teresa ang sarili sa kanilang pagkikita ng lalaking gusto niya rin makita. Pinag-aaralan din nito ang kumpanya ng lalaki. Tinawagan naman ni Marco si Elliot at makipagkita ito. "After ng meeting ko bro, didiretso ako sa office mo," sabi naman ni Elliot dito dahil hindi niya pwedeng i-cancel ang pinaka-importanting meeting na ito. "Sige bro, aasahan kita mamaya," sagot nito sa kaibigan dahil si Elliot lang ang pinakamalapit nitong kaibigan. Naunang dumating si Elliot sa meeting place nila ni Teresa. "Ngayon makikita ko ng babaeng nagpahiya sa amin ng pamilya ko," sambit ni Elliot sa kanyang sarili. Maya-maya pa dumating na si Teresa. "Hi, you are Mr. Elliot?" Diretsong tanong ni Teresa sa lalaki. "Hello, yes I am," sagot naman ni Elliot dito at napatayo ito at nakipagkamay kay Teresa. Nakatitig si Elliot sa magandang mukha ni Teresa. Taas kilay naman si Teresa at binawi nito agad ang kamay sa lalaki at umupo ito sa kaharap na upuan nito. Halos hindi naman makapagsalita si Elliot dahil nabigla ito na hindi niya akalain na ganun ang babae sa isip niya. Kung natuloy sana ang kanilang kasal ay asawa na niya ang babaeng kaharap niya ngayon. Sa isip ni Elliot, perfect ang babae. Tama nga sila, swerte ang magiging asawa nito dahil sa maganda na at higit sa lahat matalino ito at magaling pa sa larangan ng negosyo. "May dumi ba sa mukha ko?" tanong ni Teresa dito na taas kilay pa dahil kanina pa nakatitig ang lalaki sa kanya. "Oh sorry, hindi ko lang kasi akalain na ganito kaganda ang kaharap ko," papuring sagot ni Elliot. "Anyway, thanks. Pero hindi ako nakipagkita sa iyo para magpapuri," diretsang sabi ni Teresa dito. Nag-usap lang sila about sa business at gustong pumasok ni Elliot sa kumpanya ni Teresa. At hindi agad sumagot si Teresa dahil pag-iisipan pa niya ito. Matapos ang mahabang usapan ng dalawa ay nagpaalam na si Teresa dito. Naiwan naman si Elliot na nakatanga lang. Masungit talaga ang babae at parang mahihirapan itong banggain.
Tumawag naman si Marco kay Teresa. Kamusta ang meeting mo? Okay lang naman, tanging sagot lang ni Teresa dito. Malakas ang pakiramdam ni Teresa na ang lalaki ay may ugnay sa kanya. Kukuha siya ng magandang time para matanong sa ama ang tungkol sa kumpanya ng lalaki. Habang sa opisina naman ni Marco, "Sir, may bisita po kayo," paalam ni Lynn kay Marco. "Okay, papasukin mo," sagot ni Marco dahil alam nitong ang kaibigan ang bisita. "Oh, kamusta ang lakad?" tanong agad ni Marco sa kaibigan. "Ngayon ko lang siya na-meet pero parang ewan," sagot ni Elliot kay Marco. "Sino ba kasi yon?" tanong ni Marco. "Siya lang naman ang babaeng tinakasan ang kasal namin sana noon," wika ni Elliot. "Talaga? Sino siya? Kilala ko ba?" Sunod-sunod na tanong ni Marco sa kaibigan. "Sigurado akong kilala mo siya dahil isa sa mga kumpanya nila sa bansa ang may pinakamaraming branch at kilala ang kumpanya nila," sabi ni Elliot dito. Nag-isip naman si Marco kung sino at anong kumpanya. Naisip lang naman nito ay ang kumpanya ng asawa, pero hindi siya iyon dahil dalaga ang sabi ni Elliot. Madaming hinulaan si Marco na kumpanya pero walang tumama sa mga sinabi niya. May isang kumpanya ka pang hindi nabanggit. Ang kumpanyang ito ay ang mga... Nabitin ang sasabihin ni Elliot nang nag-ring ang kanyang cellphone kaya hindi nito nasabi kay Marco. "Kuya, dumaan po muna tayo sa opisina ni Marco," wika ni Teresa sa driver. "Sige po ma'am," maikling sagot nito sa amo. Dahil walang traffic kaya agad itong nakarating sa kumpanya ng asawa at dahil kilala naman siya ng mga guard kaya agad siyang pinapasok at bumati ang mga ito sa kanya. Habang nag-uusap sina Elliot at Marco, may kumatok naman sa kanyang opisina. Nang binuksan niya ito, agad-agad namang pumasok si Teresa. "Oh! Magkakilala kayo?" Biglang tanong ni Teresa kay Marco at Elliot. "Oo, Teresa. He's my best friend," sagot ni Marco kay Teresa. Nakatulala lang si Elliot sa nakita niya. "Oh, bakit ka nandito?" tanong ni Teresa sa kay Elliot. "Anong ginagawa mo dito sa opisina ni Marco?" tanong ni Elliot. "By the way, Elliot, she's Teresa, my wife." Parang natulala at hindi makasagot si Elliot sa narinig niya. "So, siya kanina ang nakausap ko," sagot ni Teresa. Ano kaya ang mangyayari sa pagtatagpo nilang tatlo? Abangan natin ang susunod na kabanata.